hypnosis. Oh, ang hypnosis ay isang sining ng hipnotismo na naglalagay sa isipan ng tao sa isang estado ng pagkalito na nagpapaliit sa saklaw ng kamalayan. Ganito na lang, ihipnotismo kita, subukan mo. CJ, sa tingin mo, maganda ba ako? Sino ka? Sistema. Kamag-anak Wang. Halika, halika. Uminom ka ng tubig. Grabe. 50,000. 50,000. Ito ay parang naglalakad na pera, ah. Isang buwang gawain. 500,000. Anong mangyayari kung hindi ito matapos? Naku, ang laki ng problema. Kaklase Wang. Ah. Hello, Guro Tang. Pasensya na talaga. Sa ganitong mababang pagkakamali. Buti na lang at okay ka. Ah, okay lang ako. Medyo sumasakit lang ang ulo ko. Sakit ng ulo. Kaya kung ikaw ay you. Tulungan mo akong kalkulahin. Ano ang posibilidad na makuha ko si Tangsimu? Mga ganoon siguro. Mga ganoon siguro. Kaya sa ganitong mahirap na gawain, ano ang magagawa ko? Sandali lang. Ano ang ibig sabihin ng negatibong dalawa? CJ, hintayin mo lang. Sigurado ka bang ibibigay mo sa akin na 500,000? Ayos. Siya sa atin mo, ang kinaroroonan ni Tangsimu. Tingnan mo, ang daan na dinadaanan niya araw-araw. Ay, saan ka pupunta? Bata. Anong balak nyo? Ano sa tingin mo? Anong gagawin? Samahan nyo akong maglaro. Maglalaro ako at pakakawalan ka. Ano sa tingin mo? Ha ha ha. May sakit ba kayo? Tulong, may tao ba? Bumalik ka na. Buwisit na babae. Hindi na kita aasikasuhin ngayon. Umalis ka. Bitawan mo ako. Tigil na. Bitawan mo ako. Magaling. Anong ibig mong sabihin, kapatid? Gusto mo bang sumali? Ano bang nangyayari? Tumatakbo ka.
Hoy! Isa-isa zero ba to? Nakareport na ako sa pulis. Darating na ang mga pulis. Siyaw. Ayos ka lang ba? Sige, tutulungan kita. Ayos lang ako. Salamat sa pagod. Halika, kumain ka ng prutas. Anong nangyari sa'yo? Ako, hindi naman masyadong masakit ang braso ko. Ayos na rin. Binigyan kita ng pagkain. Masarap itong saging. Salamat, Guru Tang. Ang sarap. Sino yung pangit na lalaki na yun? Si Sun Yang. Anong nangyayari? Ang pangalan niya ay Wang Xiao. Walang gaanong angkan sa pamilya. Di niya alam kung bakit kamakailan lang. Mas naging malapit siya kay Teacher Tang. Hindi niya alam na. Ang paaralang ito ay pag-aari ng tatay ko. At nagagawa pa niyang magyabang. Ang pangalan niya ay Wang Xiao. Kahapon ay kasama pa niya si Guru Tang. Guru Tang ay pinagtanggol pa siya. 1,969. 1,969. Mahal. Hindi pa rin ba ako kasing galing ni Guru Tang? Sinta, ikaw talaga ang pinakamahusay. Ginoong Tang, may oras ka ba mamayang gabi? Sabay tayong kumain. Gusto ni Zeng na mag-focus ka sa pag-aaral. Uy, Ginoong Tang, pwede ka bang pumunta sa bahay mo mamayang gabi para pag-usapan ang ilang isyung pang-akademiko? Hindi comfortable. May sasabihin si Guru Tang. Tama ba? Anong nangyari, Guru Tang? Walang problema. Wang Xiao. Bigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka. Tangsi mo. Pinapagawa ng kuya ko sa'yo. Umalis ka na sa kanya. 3,688, huwag kang magpanggap na patay. Mag-isip ka na ng paraan. Sa kaligtasan ng buhay ng host, malubhang nanganganib na. Patay na ako. Wala ka ng pambili. Gamitin mo ang malaking datos mo. Para analyze, kaya kong makipag-isa laban sa kanila dalawa. Gaano kalaki ang sansa ko manalo? Magsasalita ka ba? Bobo ka ba? Tiyaga lang, wag sumuko. Nasa elevator na si Tang Simu. 1 minuto na lang at darating na sa labanan. May 1 minuto pa bago dumating sa labanan. Sinabi ng kuya mo na magsalita ka. Ano? Sabi nyo, paalisin nyo ako. Tang Simu, may mga benepisyo ba? Ako. Wala siyang kahihiyan. Bigyan mo na lang siya ng kaunting benepisyo. Naglakas loob kang makipag-usap sa kuya ko ng ganyan. Sino ka ba? Ay naku, talagang gusto ko si Ginoong Tang. Huwag nating paghiwalayin, okay? Hayaan mo kaming guro. Anong ginagawa nyo? Yung guro na si Tang, wala kaming ginagawa. Nadapa ako. Guro Tang. Nadislok ang paa. Punta na. Isusulat ko ang 5,000 salita na pagsusuri. Ibigay mo bukas sa akin. Bawasan mo ng konti, teacher. Napilayan ako. Guro Tang. Kamakailan sobra-sobra na ang abala mo sa akin. Araw-araw mo akong inaalagaan nitong mga nakaraang araw. Ikaw din ang dahilan kung bakit ako nasaktan. Walang problema, hindi naman mahirap. Guro Tang. Ngayon bigla kong nararamdaman na ang paa ko. Hindi na masakit. Baka gusto mong kumain tayo. Sige, pumasok ka na muna, magpapart lang ako. CJ.
Kayo pala ito. Sa loob ng maraming taon, hindi ka pa rin nagbago. Ganito ka pa rin kawalang kwenta. Zhang Xinru, kayo pala ito. Hahaha. Ay, mahal, matagal ka nang naghintay, di ba? Mahal, matagal ka nang naghintay, di ba? Ang iba, nagdadala ng mga Hermes na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ikaw, ilang libong piso lang ang dala. Niloloko mo ako. Walang kwentang tao. Mukhang tama ang desisyon kong makipaghiwalay sa'yo noon. Talagang tama ang desisyon. Sa mga taong ito, wala akong kahit anong progreso. Bakit ka nandito sa ganitong mataas na restaurant? Anong ginagawa mo? Para saan? Nagtatrabaho ba, haha? Dinala ako ng boyfriend ko dito para mag-date. Pakiusap, tulungan mo ako. Baka madala kita. Kumain ng masarap. Para matikman mo kung anong lasa ng 5-star na restaurant na hindi ka pani-paniwala. O ay dito. Maliit na ngiti. Ah. Sino yun? Haha, siya yun. Huwag mo nang pansinin yung dating kaibigan ko. Anong kaibigan? Ako yung dating niyang nobya. Maganda. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang pamilya niya ay mula sa nayon. Sobrang mahirap. At may isang ina na malapit ng mamatay. Hindi lahat ng ipinanganak sa bundok ay mga henyo. Maraming hadlang sa daan. Maaari ring magmukhang karaniwan. Hindi mo pa nga alam ang ganitong simpleng bagay. Tama lang na hindi ka karapat-dapat kay Xiao-Xiao. Yung pagmamahal ko sa'yo noon. Hindi na kita papansinin. Hindi maintindihan ang ganitong tao. Tara na. Tama na. Itong restaurant na to. Mukhang hindi bagay sa iyong personalidad. Sabihin ko sa manager. Pupunta ka sa ibang lugar para kumain. Paalam. Natapos na ba ang ganitong gawain? Wow, talagang mayaman. Mayroon pang advance na gawain. 1,000,000. Pero, ayaw kong saktan ang kanyang damdamin. Xiao-Xiao, kailan mo babayaran yung 50,000 na utang ko sa'yo? Yung utang yun ng tatay ko. Wala akong pakialam sa utang ng magulang, utang ng anak ang dapat bayaran. Hello, ang nanay mo ay may rere na sakit. Mahihirapan siguro siyang gamutin. Mas mabuting maghanap ng eksperto. Sige, tatanggapin ko ang misyon. Guro Tang. Pasensya na, nadagdagan ko na naman ang abala mo. Huwag mo akong tawaging guro. Nakalimutan ko. Simo. Simula ngayon, ikaw na ang girlfriend ko. Nakatagilid ako ngayon. Saktong walang tao dito. Magsimula ka ng tumira dito. CJ, magpahinga ka muna. Lalabas tayo para kumain. Guro Tang. Pwede ba akong makaranas ng treatment ng boyfriend ko? Halik mo ako. Kain na tayo. Halik mo ako kung hindi ako kakain.
Hindi ba siguro Tang? Walang problema. Tingnan mo. Ganda ba ako? Eh, hindi ba't ikaw ang may ideyang ito? Sira-sirang sistema. Bata. Noong nakaraan, inisip kong hindi kita kayang gawin. Narito. Nandito ang 100,000. Umalis ka, Tangsimu. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na may 10,000 dito. Umalis ka, Tangsimu. Sa tingin mo, siguro Tang, ay nagkakahalaga ng 10,000. Bakit, kulang ba? Warningan kita, huwag kang maging bastos. Sinuri ang background ng iyong pamilya. Taon-taon umaasa sa mga gantimpala. Dapat ay nasa ospital pa ang nanay mo. Naghihintay para sa operasyon. Sadyang nakakatuwa, may koneksyon si Director Wang sa pamilya ko. Sa isang salita ko lang, alam mo na kung buhay o patay ang nanay mo. Lahat kayo, umalis na. Sige, subukan mo. Ay naku. Nagmamadali na. Gusto kong umalis ka agad, Tangsimu. Tingnan mo muna ang sarili mo. Walang silbi. Itong pera ay parang awa ko na lang. Dalhin mo ang pera. Umalis ka na. Agad na pasukin ng 36,888 ang kanyang computer. Tapos na. Hoy! Ang porma mo, ang pangit. Dumating mag-isa. Wala pang kasama na babae. Sino ang magiging partner niya sa ganyan? O nga, nakalimutan ko. Mahirap siya, hahaha. Hahaha. Ay, dapat mong dalhin ang mga iyon. Yung pera na ibinigay ko sa iyo. Pumunta ka at bumili ng maayos na damit. Iyan. Hindi ko sinasabi na. Nandito ka sa lahat ng lugar. Ay, hindi. May narinig ka na bang kasabihan? Yung aso na nakasuot ng tao. Yung aso na nakasuot ng tao, Lisof. Hindi pa rin magiging tao, slice off. Hindi na magiging tao. Ano nang sinasabi mo, hahaha? Guro Tang. Guro Tang. Ay, Zheng Xiao ikaw. Ay. Bakit di mo ako sinama? Pumunta ako sa ganitong pagtitipon. Ay naku. Hindi ako natatakot sa'yo. Baka hindi ka lang sanay sa ganitong klase ng okasyon. Mahal, tignan mo ba ang makeup ko ngayon? Ito ay isang magandang bagay na makakatulong sa'yo na magtagumpay. Zeng, hindi mo na ba gusto? Ipapadala ko na sa'yo. Ah! Maaari din kitang bigyan ng kaligayahan. Lumayo ka, umalis ka. Narito ang isang baso ng alak para sa'yo. Pasensya na, hindi matibay si Guro Tang sa alak. Para sa'yo ba ito? Haha, ako ang boyfriend ni Guro Tang. Ikaw, tungkol sa alak na ito. Hindi talaga ako karapat-dapat sa ibinigay mo sa kanya. It's it, basta alam mo na. Kaya naman, para sa iyo ito. Para sa iyo ito. Hahaha. Wang xiao, ayaw mo na bang mabuhay? Ay naku. Gusto kitang payuhan. Mas mabuting huwag ka nang mag-alala para sa sarili mo. Tingnan mo, kung makakayanan mong ligtas na makalipas ngayong gabi. Anong ibig sabihin nun, ha? 32 isa. Bumangga. Tingnan mo ang telepono. Tingnan mo ang telepono, tingnan mo ang telepono. Haha. Wow. Peke, lahat ay peke. Lahat ay ako ang nag-edit. Ginoong Zeng, dapat ay may pribadong buhay ka. Hindi mo ba alam? Lahat ng ito ay ako ang gumawa. Tungkol dito, ipapaalam ko ito sa paaralan. Para paalisin ka. Hindi siguro Tang. Hindi mo pwedeng paniwalaan lang siya dahil siya ang boyfriend mo.
Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Lahat ng ito ay siya ang peke. Ikaw na ang bahala tingnan. Tatanggalin ka nila. Tatanggalin ka, Wang Xiaoxiao. Alaynan, anong ginagawa mo? Dumating na ang campus bell, dumating na. Ay nako, ang hirap. Tapos na ba ang unang misyon? Nanghalik siya ng mariin. Hindi rin ako pinapansin nitang si Mo ngayong gabi. Para kang pumatay ng 2 ibon sa isang bato, bakit hindi? Hindi pwedeng mabigo ang misyon. Kailangan naming mag-Cold War. Ha? Bakit hindi niyo ako ipaliwanag? Hindi mo pa sinasagot ang tawag ko. Gusto ko sanang maghintay na humupa ang galit mo bago kita kausapin. Tutu. Huwag ka nang magalit. Bitawan mo na. Hello. Nandito ako, okay. Mukhang mabigat ang tungkulin na ito, mahaba pa ang daan natin. Alam mo ba ang bata? Magaling si Dee. Haha. Ayos lang. Sobrang sistema mo. Matalino ka. Mag-isip ka ng paraan. Paano nangyari ang huling misyon na ito? Tapat. Alaynan. Ay naku. Kailangan kong bumalik sa klase. Panahon na. Xiao. Bakit ka nandito? Kulang ka ba sa pera? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang gumalaw. Ding 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 ding. Ito ay maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Ginoong Tang. Kaya ikaw ay dahil dito. Ganon ang katagal pa. At may scholarship. Pero kulang pa ng kaunti. Pakiusap na. Ang kama na ito ay para sa aking ina. Kahit na ibigay ito sa inyo. Wala kayong pera para sa operasyon. Ang reward ay naglabas ng doble ng presyo. Agad na ang operasyon. Gaano ito kamahal? Gaano ito kamahal? Kasama ang post-operative maintenance. Kailangan pa ng caregiver. Protection. Tinatayang 1.5 milyon siguro. Siyempre.
Tulungan mo akong buksan ito. Masarap ito, tikman mo. Masarap, di ba? Ayaw ko ng lasa ng inihaw. Sinabi ko na ito ng ilang beses. Gusto mo bang subukan ito? Ito ay hindi lasa ng inihaw. Sinabi ko na, ayaw kong kumain ng mustasa. Nakakainis naman. Pasensya na, talagang hindi ko alam. Hindi ka kumakain ng inihaw at hindi rin ng mustasa. Hindi na ako bibili ng mga ito sa susunod, ayos ba? Naku. Maghiwalay na tayo. Baka hindi lang ako sapat ang nagawa. Yung sinabi ko sa'yo noong nasa kotse tayo. Tungkol sa pagpapakasal. Huwag mong masyadong alalahanin. Hindi ako nagmamalasakit. CJ. Siyempre, sa tingin ko ay mabuti ka. Hindi tayo bagay. Wang xiao xiao. Hey, xiao xiao. Nag-overtime ka na naman. Bagong intern lang ako, kailangan kong magsikap. Kailan ka makakauwi? Wag na, may tumatawag sa akin. Ay. Hello, kumusta? Sa inyo ang nakasira ng sasakyan ko. Ay naku. Pasensya na talaga noong araw. Nadulas ko at nasira ang sasakyan mo. Pwede bang bigyan mo ako ng account number mo? Babalikan ko na lang at ipapadala ko sa iyo ang pera. CJ. Ang bilis namang mahang. Mukhang hindi madali. Siyempre, hindi pwedeng. Yung pera na binigay niya sa akin ay para mag-invest sa kumpanya. Kaya kapag natapos ko na ang task na ito, pakiusap, dagdagan mo pa ako ng 5 punto sa itsura at 3 punto sa lakas. CJ. Huwag magmadali, huwag magmadali, huwag magmadali. Baka expired na yung binibenta nyo. Refund nyo sa akin, expired na ito. Expired na. Kalidad ng buhay, kalidad ng serbisyo. Hindi ba ito maganda? Huwag ka nang makipagtalo. Siguradong expired na ito. Ano nang nangyari? Yung mga paninda nyo sa bahay ay expired na. Pakipakita nga ang resibo. Itinapon ko na yung resibo. Itong bagay na ito ay may expiration date hanggang kaninang umaga, alas 8. At itong resibo ay mula kahapon. Ibig sabihin, nung binili mo ito kahapon, hindi pa ito expired. Ang ginagawa mo ngayon ay pangingikil. Hindi na ako magbabalik. Ay. Kanina, ikaw ang tumulong sa akin. Uminom lang ako ng purong tubig. Mga pang-araw-araw na bagay. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Rick, nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Rocky, ikaw na naman. Ikaw na naman. Ikaw na naman. Sinusundan mo ako. Tingnan mo, nagtatrabaho ako dito. Oy, hindi ba't ito ang ating soft rice king na si Xiao Xiao? Ano nang ginagawa mo dito, naglilinis ng sasakyan? Ayaw na sa'yo ni Ginoong Tang. May sakit ka ba? Bakit ka sumisigaw? Matagal ko nang sinabi sa'yo na iwanan si Tang Simu. Ayaw mong makinig. Ngayon, iniwan ka na ni Ginoong Tang at wala ka ng anuman. Dapat noon pa lang. Kumuha ka ng 100,000 yuan. Umuwi ka sa bayan mo. Ay naku, Zeng Saiting. Sa pinakamasabi, nagkasama tayo. At ikaw? Wala kang nakuha. Ha 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 ha. Matututo ka na. Alam mo na ang mangyayari kapag inis mo ako. Magpapalaban ng sasakyan. Oy, Zeng Xiao.
Alagaan mo ng mabuti para sa akin. Sige, sige, naiintindihan ko na. Why, Zheng Xiao? Onmertner Riaferu, siya ay tao ng Zheng. Onmertner, siya ay tao ng Zheng. Onmertner Iferle, wala akong angkan. Onmertner, wala akong background. Onmertner, pero huwag kang mag-alala. Tonertner, darating ang araw. Onmertner Jferl, pababayaan kong magdusa siya. Yonhertner, pababayaan kong magdusa siya. Anong tinitingnan mo? Naka-offend ka kay Zheng Xiao. Hindi kita tatanggalin. Sobra na ang kabaitan. Nahugasan na ba ang sasakyan ko? Mabagal magtrabaho ang bagong tao ni Direktor. Hindi pa nahugasan. Salamat. Ikaw na lang ang humugas. Ikaw na lang ang humugas. Medyo maliit ang bahay ko. Pumasok ka na sa loob. Para. Oh, nakalimutan kong hindi ka umiinom ng milk tea. Maaari mong subukan. Ah, sige, maupo ka sa loob. Pasensya na at ang tagal. Yun, aalis na ako ah. Walang anuman sa pera. Hindi pwede yan. Ako ang gumawa niyan, ako na ang bahala. Babalikan kita. Ingat ka. Paalam. Zifang Baogaw. Maliit na bagay lang. Tunay na ang orihinal na pamilya pa rin ang nagbebenta. Talagang magaling pa rin ang sistemang ito. Ay, nag-invest sa stock market. Ano na ang nangyari sa perang iyon? Ayos. Ayaw ko nang makisali. Nasaan ang boss? Patawag ang boss nyo. Bibiliin ko ang car dealership na ito. May problema ka sa ulo, no? Ikaw pa nga ang tinamaan ni Zheng Xiao. Nawawala na ang malay mo, no? Anak pug ka mula sa probinsya, saan ka makakabili ng car wash? Agad mong tawagin ang boss nyo. Hindi ka karapat dapat makipag-usap sa akin. Anong ingay niyan? Boss Wang Xiao. Yung batang na to, maagang maaga pa lang, nag-ingay na. Gusto bumili ng tindahan mo. Gusto mo bang tumigil na? Ayaw mo, umalis ka na. Bibili pa kaya ako ng toothbrush para sa'yo? Anong sinasabi mo? Bibili gamit ang card para sa tindahan. Gusto mong maglaro, gago. Huwag kang magtago, ikaw na amoy ng pulubi. Bibili ka ba o hindi? Masakit, bilhin mo na. Masakit. Bili. Ngayon, akin na ang car wash na ito, di ba? Ano, imposible, ito ay pek. Tinanggap niyo na ang pera. Dapat sa akin ang tindahang ito. Wang Jie, nagkamali ako. Si Zheng Siting ang nag-udyok sa akin. May mga magulang akong umaasa sa akin at mga anak. Kailangan kong panatilihin ang trabahong ito. Paano mo ako tinrato noon? Naiintindihan ko. Ayos. Panandalian na manatili. Salamat, Wang Jie. Akala ko'y hindi siya ganito kayaman. Hindi pwede. Hindi ko na siya dapat isipin. Trabaho. Hello, kumusta? Hello, ikaw. CJ. Wang Xiao. Hi, ikaw pala. Nagpapadeliver ka. Hindi ka pa ba kumain ng tanghalian? Anong problema?
Ako na ang bahala sa pagkain mo. Sumakay ka na. Tingnan natin kung ano ang kakainin. Kukuha ako ng isang bahagi ng salad na gulay. Kukuha ako ng isang bahagi ng salad na gulay. Isang bahagi ng salad na gulay lang. Kamakailan lang ay nagda-diet ako. Ang daming karne, hindi ka ba kakain ng iba? Tinutulungan niya akong makatipid. Ginoong Zeng, Ginang Tang. Ang iyong nakareserbang na kwarto number 3. Nandito sa bandang ito. Umingiti ng maliit. Sino siya? Guro Tang. Kaibigan ko siya. Ay, ang ganda ng babae na ito. Wang Xiao, ang bilis mong kumilos. Kahit mabilis kang kumilos, Wang Xiao. Sabi ko na nga ba, pagkatapos makipaghiwalay kay Guro Tang. Hindi na siya pumapasok sa paaralan. Akala ko ba, may mas malaking sponsor na siya. Bakit parang nandyan ka sa lahat ng dako? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi pa alam ng dalagang ito, di ba? Ito ang isang Phoenix man na galing sa nayon. Mag-ingat sa mga salita. Hindi pa ba niya alam, Ginoo? Ito ang isang lalaking nagmula sa probinsya, isang Phoenix na lalaki. May matandang ina pa siyang may malubhang sakit. Para siyang isang walang katapusang hukay. Tumahimik ka. Ngiti lang. Ikaw ba ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya? Ay naku, sinabi ko na siya lang ang kaibigan ko. At ikaw, ang dami mong sinasabi. Little smile. Basta't sinasabi mo, naniniwala ako. Pwede bang magkaayos tayo? Ginoong Tang, sinabi ko na, naghiwalay na kami. Imposible, di ba? Ay. Maaari ka ring magkaroon ng superpowers. Sa pamamagitan ng genants. Hawakan ng pagsasalita. Talaga bang nagkamali ako sa kanya? Ginoong Tang. Ano ba ang hindi ko nagagawa ng maayos? Hindi ba ako pwedeng magbago? Hindi. Di pwede tayong magkasundo. Ginoong Tang. Naghiwalay na tayo. Hindi na ito posible. Di pwede mo akong ihatid pa uwi. Sige na. Tara. Umupo ka muna dito at magpahinga. Sige, aalis na ako. Xiao. Huwag kang umalis. Xiao. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Guro Tang. Guro Tang. Tayo. Maghiwalay na lang. Tapos na tayo. Little smile. Hey.
Nabayaran mo na ang utang. Huwag mo na akong guluhin. Tingnan mo ang magandang bulaklak. Tingnan mo ang magandang bulaklak. Ah, bakit ka ganyan kaingat? Xiang Hui, gusto kita. Una, ipinaliwanag ko na iyon ang aking ex-girlfriend. Ex-girlfriend. Dati gusto ko siya. Ngayon, ayaw ko na. Ikaw lang ang gusto ko. Kapatid, nandito nagtatrabaho si Xiang Hui. Itong mga gusali ay lahat pag-aari niya. Talagang bagay kami sa isa't isa. Sino ang nagpayag sa inyo na pumasok? Ay, huwag kang magalit, Direktor Xiang. Ako ay kumakatawan sa Kite Media. Nandito ako upang makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Oh, si Direktor Zen pala, ikinalulugod kong makilala ka. Maupo ka. Kamusta? Naway maging masaya ang ating pakikipagtulungan, Direktor Xiang. Masaya ang pakikipagtulungan. Boss, pwede bang magkasama tayong kumain? Bitawan mo siya. Boss, sama-sama tayong kumain. Bitawan mo siya. Pasensya na. Kailangan kong kumain kasama ang girlfriend ko. Girlfriend, si Wang Xiaoxiao, mabilis ka naman kumilos ah. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin, Ginoong Xiang? Hindi ko nakikita ang iyong sinseridad. Ayaw mo pang kumain kasama ako. Pasensya na, Ginoong Shen. Mas mabuti pang tumawag ka muna sa pamilya mo. Tingnan mo kung nasa tamang isip ka pa ba, Ginoong Zeng. Anong ibig mong sabihin? Ano? Tara. Ang bango. Ang bango. Sigurado akong may kinalaman si Wang Xiaoxiao dito sa bahay namin. Hindi maiiwasan. Zhengji. Pero si Wang Xiaoxiao ay isang tamad. Saan ka naman nakakuha ng ganyang kakayahan? May kutob ako, siya na naman iyon. Hindi ko siya papayagang makaligtas. Kumain ka, kumain ka. Sayang, wala akong masyadong pera ngayon. Sayang, wala akong masyadong pera ngayon. Nasa isang ganitong maliit na lumang bahay ka lang. Talagang naawa ako sa iyo. Bakit hindi ka na lang pumunta sa kumpanya ko? Alaynan. Masyadong hindi maganda ang ganitong pampublikong backdoor. Hindi ba? Walang problema. Ayos lang. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Isang beses lang. Kung hindi, ihanda ang mga dokumento bago ang tanghalian. Walang problema. Nagawa na. Ang bilis. Hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Ganito ba ang iyong saloobin sa trabaho? Hindi mo man lang tiningnan. Sa ganitong maikling panahon, hindi mo ito matatapos. Hindi mo ito matatapos, pero pinapagawa mo pa sa akin. Nakita ko na ang dokumentong ito. Puro mga napakapangkaraniwang tanong ang nandito. Sabi mo, ang kumpanya ay kumuha ng mga tao para sa iyo.
Para lang sayangin ang oras mo. Ganit ang magandang resources na ito. Anong attitude mo sa trabaho? Magaling ang sinabi mo. Pumunta ka na sa EUC para kunin ang sweldo. Direk, nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sasabihin ko sa inyo. Si Wang Xiaoxiao ang inirecruit ko sa kumpanya. Sino sa inyo ang magtatangka siyang i-exclude? Sila lahat ay paalisin nyo na sa akin. Kawalang saysay. Hindi pa ba nahanap ang file? Bumaba na kayo agad. Wang Xiaoxiao, ikaw na naman. Tunay nang tayo eh. Mga taong palaging nakikita sa hindi inaasahang pagkakataon. May problema ka ba? Ay, ilang araw na rin tayong hindi nagkita. Bakit nakasakay ka na sa pangit na sasakyan na ito? Nasaan ang iyong sponsor? Iniwan ka niya. Haha. Hindi naman. Zhang Xinru, ang boring mo naman. Nandito ako para maghanap ng kasiyahan. Gusto ko lang makita kang hindi masaya. Ang dami ng magagandang taon ko, na naubos sa iyo lamang. Hindi na ako humingi ng kabayaran, napakabuti ko na nga. Zhang Xinru, ang iyong kabataan ay kabataan. Ang kabataan ng iba ay hindi, di ba? 3 taon tayong magkasama. Mga gastusin sa buhay at operasyon. Lahat ay ginastos mo para sa pagpapaganda. Ha? Naging ganyan ka lang. Ay nako, tapos nagiging kabit ka pa. Talagang naabot mo na ang rurok sa larangan ng pagpapaganda. Napakagaling, napakagaling. Ikaw, si Raulo. Enye. Mahal, umuwi ka na. Paalam. Ay naku, ayaw ko na sa maliit kong sasakyan na ito. Okay lang naman sa trabaho. Sasamahan kita. Paalam. Sino yung babae kanina? Ex-girlfriend. Ang dami ng ex-girlfriend mo. Nagsiselos ka na. Hindi pa nga. Etset, wala pa. Huminto ka na. Bakit? Huminto ka na. Sandali lang. Para sa'yo. Ayan, tanggapin mo. Paano? Isang bulaklak lang ba ang sapat na pampalubag loob sa akin? Hindi naman, ako. Sa hinaharap, araw-araw kitang gustong bigyan ng isang bulaklak. Araw-araw, palagi kitang bibigyan. Ganito, dadaling kita sa buong mundo. Lahat ng bulaklak. Ikaw ang boyfriend ni Huhu. Tatay. Tatay, huwag kang umalis. Tatay. Magsalita ka. Magsalita ka. Anong balak mong gawin? Ang matapang nagsasalita ng diretsyo. Umalis ka kay Hihui. Hindi ka karapat-dapat kay Hihui sa ganitong kondisyon. Ikaw ang tatay ni Hihui. Wala ka bang anak na lalaki? Kung ang anak mong lalaki ay makaranas ng katulad ng naranasan ko ngayon, anong gagawin mo? Huwag kang ganyan. Ang tito lang ang may isang anak na babae, si Miss Hui. Bibigyan kita ulit ng pagkakataon na sabihin sa kanya na maghiwalay na kayo. Ayaw ko. Huwag mo na siyang isipin pa. Mama, huwag kang mag-alala. Hindi ko sila papayagang maging maayos. Tito, nakita mo ba? Si Wang Xiaoxiao ay isang batang mahirap na umaasa sa
Scholarship para sa kanyang buhay. Tito, nakita mo ba? Si Wang Xiaoxiao ay isang batang umaasa sa mahihirap na estudyante ng scholarship. Noon, hindi ko alam kung anong paraan. Ang ginamit niya para akitin ang aming guro. Nakatira at kumakain siya sa bahay ng aming guro. Ngayon, nakuha na niya ang atensyon ng dalaga. Siguradong hindi siya basta-basta susuko. Hindi bibitaw. Kailangan siyang putulin ang kamay. Ah, narinig ko na. May matinding sakit din ang nanay niyang matanda na nasa ospital. Bigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ka aalis kasama si Hu, ipapapatay kita. Maghintay ka lang. Wang Chang. Xiao, anong nangyayari sa'yo? Walang anuman. Nadapa ako. Nadapa ka at ganito ang nangyari. Maliit na sugat, maliit na sugat. Umupo ka na. Kukunin ko ang isang bote ng tubig para sa'yo, okay? Narito. Salamat. Yesan. Tungkol sa relasyon namin, alam ba ng mga magulang mo? Alaynan. Ito ang unang relasyon ko. Hindi ko pa nasasabi sa mga magulang ko. Sige, dadalhin kita sa bahay balang araw. CJ. 36,888. Tulungan mo akong tingnan kung may dugo kaming magkapamilya ni Xianghui. Ah, CJ. Maging mabilis kayo lahat. Ngayon, may boyfriend si Hui na dumarating. Siguraduhin malinis ang bahay. Asawa, hindi mo pa alam. Boyfriend ni Hui. Isa siyang taga-probinsya. Ikaw rin ay taga-probinsya na pumasok sa aming bahay. Hindi kita tinatrato ng masama. Pero, nahanap ni Huhu ang kanyang nobyo. Baka naman siya ay isang taong umaasa sa iba. Huwag kang kabahan. Maganda makipag-usap ang mga magulang ko. CJ. Wang Xiaoxiao, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pakiusap, agad na umalis ka sa anak kong babae. Tumahimik ka. Ikaw, isang taga-bukirin mula sa pamilyang walang ama. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Nanay, kailan ka naging ganito kahalaga ang kapanganakan? Ang tatay ay galing din sa probinsya. Natuto ka na ring sumagot. Si Huhu ay nakikinig sa mga magulang. Hindi ka sasaktan ng mga magulang mo. Haha, Wang Chang. Naalala mo si Liu Mei? Ako, paano ko malalaman? Ngiti ng maliit. Hui, naiyak ka dahil sa isang lalaki. Anong klaseng tao yun? Paano mo nakilala si Liu Mei? Nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon? Hindi ka ba palaging nagsusuri sa akin? Matagal mo nang dapat malaman kung sino siya. Ikaw ay. Kahit na ayaw kong aminin. Ngunit kailangan kong sabihin. Ako ang anak ng babae na iniwan mo noon. Wang Jianqiang. Xiao Qiang ikaw. Gusto ko lang na hindi ka maging masaya. Tingnan kang nagdurusa. Masaya na ako. Pasensya na, hindi kita napagsisihan. Kayo ng ina mo. Ako na ang bahala sa mga gastusin sa gamot ng nanay mo. At magbibigay pa ako ng dagdag na 5 milyong piso. Ipapadala kayo sa ibang bansa. Aayusin ko ang pinakamagandang paaralan at doktor para sa inyo. Pero kailangan mong umalis. Xianghui. Ayaw ko talagang sundin ang gusto mo. Hindi ako aalis kay Xianghui.
Ay, bakit ka nandito? Nakawala ako. Paano ka nakawala? Tama ang sinabi ng mga magulang mo. Ako ay isang mahirap na bata. Dahil hindi ako karapat-dapat. Huwag mong sabihin ganyan ang tungkol sa sarili mo. Sa puso ko, ikaw ang pinakamaganda. Ano ang gagawin mo sa trabaho? Mayroon pa akong kaunting ipon. Maaari tayong magnegosyo. Negosyo. CJ, mura ang maliliit na paninda. Halina, halina, dumaan ka. Huwag palampasin. Halina, halina. Naiayos na, naiayos na. Magpahinga muna. Ay, di ba't ikaw ang matalino sa Universidad ng Magic City? Bakit napunta ka sa ganitong kalagayan? Miss, para sa isang mahirap na tao tulad nito. Sulit ba? Ayaw na ng kumpanya. Bumalik ka na sa bahay mo. Ikaw pa rin ba ang Runlong Films? Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko, hello? Walang kailangan ipag-alala. Ikaw, Wang Xiaoxiao. Hayaan mong samahan ka ni Miss Xiang sa pagdurusa. Yuha! Ito ay tungkol sa atin. CJ, kung ganito na nga, Sun Yang. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bawal magtinda dito. Itapon mo na lahat. Huwag kang gagalaw. Nasugatan ang kamay mo. Nasugatan ang kamay. Walang anuman. Mukhang sa mga nakaraang pagkakataon. Binigyan kita ng mukha. Zeng sighting. Sa wakas ay umamin ka. Tungkol sa pagkakasara ng bahay namin. At sa aking edukasyon. Ikaw ang may gawa nito. Kung ayaw mong malaman ng iba, dapat hindi ka gumawa. Ayos, ang galing mo. Wang Xiaoxiao, hintayin mo ako. Hindi pa tayo tapos. Walang anuman. Bakit ka nasugatan sa kamay? Pupunta ako para bumili ng gamot, hintayin mo ako saglit. CJ. Bumalik ka pa. Mas mabuti pang umalis ka na agad. Kunin mo si Huhu at umuwi na kayo. Kung hindi, isasampal kita ng kaso ng kidnapping. Wala bang sinasabi si Huhu? Wala bang bumalik na si Huhu? Anong ibig mong sabihin? Nasaan si Huhu? Hindi ko rin alam. Hindi ko na siya mahanap. Hoy, nasa kamay ko ang anak mo. Ano? Maghanda ng 50 milyong cash. Nasaan si Xianghui? Maaari bang marinig ko ang boses niya? Xiao Xiao. Ah, narinig ko na ang boses. Agad na ihanda ang pera. Ihanda ang pera. Agad na, ngayon na. Halo. May isang tao na may dalang cash na dumating. Sa abandonadong pabrika sa timog ng lungsod. Pakitang makita mo ang aking anak na babae. Hello. Wang Chang. Sige, umalis ka na. Lin. Tingnan mo, ang mga kidnapper ay sobrang brutal. Baka delikado ang pupuntahan ko. Bakit hindi na lang tayo mag-ulat sa pulis? Kapag nag-ulat tayo, tiyak na papatay nila siya. Nakaulat na ba ang 36,888? CJ. Huwag kang lumapit. Nasaan si Wang Chang? Wala kang kaalam-alam kay Wang Chang. Walang silbi ang pagkakabit mo kay Hihui. Kung galit ka kay Wang Chang ka magpakabit. Mukhang mas malapit ka pa sa kanya. Ito ang pera na kailangan mo. Pumunta si Wang Chang dito. Kung hindi, papatayin ko siya. Pag pumunta ka na, wala nang problema. Magpakaayos ka naman. Hindi ba't nagpadala rin ako sa kamatayan noon? Si Xianghui ay hindi talaga anak ni Wang Chang. Hindi siya tunay na anak. Ano?
Si Wang Chang ay nag-asawa sa pamilya ni Xiang ilang taon na ang nakalipas. Ang mahalaga sa kanya ay pera, hindi ang kalagayan ni Hihui. Siya rin ay hindi tunay na anak. Mamatay ka na, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Sa wakas, nagising ka na. Napaka-misteryoso. Huwag mong alalahanin. Ding ding. Pakakasalan mo ako. Ang ganda ng kaibigan ng pamilya mo, haha. Pasok po kayo. Napakasaya. Salamat, salamat. Si Wang Xiaoxiao ay anak ni Wang Chang. Anong sinasabi mo, Xiaoxiao? Si Wang Chang ay pumasok sa pamilya ni Xiang dahil sa kanyang kasal. Nang malaman niyang nagde-date kami ni Xiang Hui, ginamit pa niya ang iba't ibang paraan para paghiwalayin kami ni Xiang Hui. At sinaktan ang aking ina na may malubhang sakit. At pinalayas siya mula sa ospital, hindi siya pinayagang magpagamot. Talagang walang puso at kaluluwa. Isang malaking kasinungalingan. Lahat ng ebidensya ay ipinadala ko na sa mga cellphone ninyo. Makikita ng lahat. At pati na rin ang tungkol sa akin at kay Wang Chang dati. Yung video kung saan aminin niya na ako ang kanyang anak. Kasama na ang SAT test result namin na magkapareho kami ng anak niya. Pakinggan mo ako magpaliwanag. Ikaw ba ay lumapit sa akin para sa araw na ito? CJ, bakit hindi ka masaya? Ay, nagiging boss ka na rin. Pero bakit nandito ka pa rin sa mga ganito? Ay naku, kailangan ko pa rin ang tindahan ko. Sa tulong ni Ginoong Wang. Ngunit sa pagkakataong ito, ayos naman. Talagang nakatulong ka sa akin ng malaki. Dapat nga ay pasalamatan pa kita. Sabi mo, kailangan mong kalimutan ang isang relasyon. Kailangan mong pumili ng bagong pag-ibig. Kaya tiyak na mas matanda ako sa iyo. Dapat mas matanda ako sa iyo, di ba? Tingnan mo. Iyan ang matagal ng suki sa aming tindahan. Araw-araw siyang pumupunta, napakaganda. Sa tingin ko, may katwiran ka sa sinasabi mo. Magandang babae, nag-iisa ka ba? Gwapo, hehe. Ah, pasensya na, baka nagkamali ako ng tao. Gwapo, huwag kang umalis. Samahan mo ako ng isang araw, bibigyan kita ng 100,000. Ah, hindi na, hayaan mo na akong umalis ng isang araw. Bibigyan kita ng 100,000. Okay lang ba? Uy, huwag. Bitawan mo, bitawan mo, bitawan mo. Huwag mong galawin ang aking babae. Ah, pasensya na, wala kaibigan. Pasensya na, sana magtagal kayo ng masaya. Sana magtagal kayo ng masaya. 5 milyong piso ang inilagak dito sa ganitong lugar. 5 milyong piso ang inilagak sa ganitong lugar. Ayos lang. Kamusta, ikaw ba ay mula sa kumpanyang ito? Nga. Ang pangalan ko ay Zhao Keling, dadalhin ko na siya. Ah, salamat. Ah, salamat sa'yo. Ay, wag na kayong magpasalamat. Yung si Supervisor Wu. Siyang mapagmataas.
Nung una pa lang pumasok ako sa kumpanya, hindi niya ako pinapasok. O, anong palapag ka pupunta? Sa ika-4 na palapag. Mga bagong kasamahan tayo. Nga. Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa'yo. Ako si Zhao Keling. CJ. Sige, nandito na. Ay, Kalin. Sino ito? Yung bagong kasamahan natin. Si Wang Tiezu, di ba? Ah, Supervisor Wu, magandang araw. Kagaling mo lang ba sa probinsya? Ah. Sundan mo ako. Tiyuhin, umupo ka dito. Magtrabaho ka ng mabuti. Wang Xiaoxiao. Paano ka nakapasok? Zhang Xinru. Tinanong kita kung paano ka nakapasok. Maaari ka rin bang umupo dito at magtrabaho? Ito ang aking workstation. Bakit hindi ko kayang umupo dito? Hey! Zhang Xinru. Bakit naman na naman ang pang-aapi sa baguhan? Wang Xiaoxiao, ang galing mo. Ang bilis mong magpalit ng bagong kasintahan. Siya ang bagong kasintahan. Ano bang kinalaman niya sa'yo? Zhang Keling, hindi mo naman talaga siya gusto, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi siya interesado sa'yo. Ang gusto niya, mga mayayamang babae. Isa siyang sugar baby. Zhao Keling, hindi mo naman talaga siya gusto, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi siya interesado sa'yo. Gusto niya ang mga mayayamang babae. Isa siyang lalaki na umaasa sa ibang tao. Huwag ka nang magkalat ng chismis dito. Bakit kayo nag-aaway? Si Ginoong Gu, si Wang Xiaoxiao, galing lang siya sa probinsya. Ano nang karapatan niyang magtrabaho dito? Si Wang Xiaoxiao ba ay si Wang Tiezu? Sige na, sana makapaglaro pa ako ng kaunti. Hindi talaga ako si Wang Tiezu, pasensya na. Nagpapanggap na ibang tao para makapasok sa trabaho. Masama ang moralidad mo. Paano ka namin pwedeng ikip dito sa kumpanya? Eh kung ako ang boss. Hahaha, Wang Xiaoxiao, ang saya. Ikaw ang boss. Ikaw lang, haha. Talagang nakakatawa. Ano bang nakakatawa dito? Uy, Zhang Xinru. Naalala ko noon. Yung tao sa tabi mo, hindi naman si Manager Wu, di ba? Oh, naaalala ko na. Gusto mo talagang maging third party, ha? Si Manager Wu, hindi naman siya single, di ba? Anong sinasabi mong walang kwenta? Wang Xiaoxiao. Huwag mong palitan ang paksa. Sasabihin ko sa'yo, ang pagpasok mo sa trabaho bilang kapalit sa maoming ay iligal. Maari kitang kasuhan. Hoy! Dito sa kumpanya, patunayan ko ang aking pagkakakilanlan. Walang magiging epekto kahit sino pa ang hanapin mo. Ayoko talaga ng mga taong nakikisawsaw sa pabor. Xiao Wu, sino ba ang sinasabi mong si Li? Bakit ka nandito? Bakit ka nagpunta dito ngayon? Ito si Emily Wang, ang pinakamalaking stockholder ng kumpanya natin. Hindi pwedeng mangyari yan. Li, mukhang hindi pinapayagan ng kumpanya namin ang mga backdoor na paraan, di ba? Si Qianji, Zhang. Walang anumang antas ng edukasyon. Paano siya nakapasok sa kumpanya namin? Talagang pagkakamali ko iyon. Anong nangyari, Xiao Wu? Ginoong Li. Sa totoo lang, na-deceive din ako niya. Hindi ko alam na peke ang kanyang edukasyon. Buti na lang at nakita ito ni Ginoong Wang. Ang ibig sabihin ni Ginoong Wang. Kung ganon, hindi na kayo kailangang pumasok bukas. Tinanggal na kayo. Ginoong Wang, may mga nakatatanda at mga bata akong inaalagaan. May mga anak pa pala. May mga anak pa talaga, haha. Haha. Sige, patawarin mo na siya minsan. Yung walang diploma na si Miss Zhang, hindi na kailangang manatili. Salamat, Ginoo Wang. Ikaw talaga ang sili. Talaga namang magaling. Nakita ko ang iyong halaga. Sa unang pagkakataon, napansin ko na hindi ka basta-basta. Salamat. Pero maaari pa ba tayong maging magkaibigan? Ikaw na ang siye, di ba?
Siyempre, magkaibigan tayo. Kung wala ka kaninang umaga, hindi ako makakapasok. Tinulungan mo pa ako. Sige, magiging magkaibigan na tayo mula ngayon. Hindi na ako makakapunta sa opisina bukas. Sisi kay Wang Xiaoxiao. Paano mo nakilala ang taong ito? Hi. Kami kasi, pareho kaming galing sa isang baryo. Sino ba ang nakakaalam kung anong swerte ang nakuha niya? Ngayon, isa na siyang shareholder ng kumpanya. Hindi ba siya ay mayaman na babae sa listahan? Nga. Siya nga ay mayaman na babae sa listahan. Sabi ko na nga ba? Paano siya nakapagpalit ng 2 girlfriend sa loob ng 2 buwan? At bawat isa ay napakayaman. Hindi ko akalain. Mukhang may kakayahan si Wang Xiaoxiao. Sigurado ka bang totoo ang sinasabi mo? Siyempre. Sige, papalayasin ko ang batang iyon mula sa kumpanya. Bakit mo ako tutulungan? Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Totoo ba ang mga bagay? Kailangan mo pa bang ng ibang ebidensya? Bumalik ka sa akin anumang oras. CJ. Ano nang nangyari? Tingnan mo na lang. Wang Xiaoxiao, isang mahirap na batang galing sa bukirin ka. Paano ka magkakaroon ng pera para mag-invest sa kumpanya? Ang pera niya ay galing sa mga mayayamang babae. Ano nang kaibahan sa isang pato? Tama. Kagaya ng iyong ama. Ang iyong ama ay pumasok sa pamilya. Tulad ng ama, ganun din ang anak. Hindi kami makikipagtulungan sa ganitong tao na may masamang asal. Mag-strike, mag-strike. Ayaw na, ayaw na. CJ. Tungkol sa mga suhestyon ni Supervisor Wu, ako ay magbibigay ng paliwanag. Tingnan ko kung ano pang masasabi mo. Noong mga nakaraang taon, kumita ako ng kaunting pera, at ginamit ko ang perang iyon upang bumili ng stocks. Binili ko ang stocks at ipinuhunan ko sa isang pabrika ng sasakyan. At ginamit ko ang pabrika ng sasakyan upang bumili ng bahagi ng kumpanyang ito. Hindi ito labis na paliwanag, di ba? Yung mayamang babae sa tabi mo. Huwag mong sabihin kaibigan lang kayo. Siyempre, hindi lang kaibigan. Alam ko na. Lahat sila ay mga girlfriend. Sila ang mga kausap ko ng mga mayayamang babae. Ngunit tayo ay magkapareho sa estado. Nasa iyo ang aking damdamin. Makatuwiran at legal. May problema ba? Masyadong mapanlikha. Kung hindi ka gumamit ng mga paraan na nakita na, paano kita mapapansin? Ito ang mga bagay na hindi maunawaan ni Ginoong Gu. Balik tayo sa usapan. Noong panahon ng aking ama, siya ay pumasok sa pamilya. Ngunit iniwan niya ako at ang aking ina. Ako ang pinakamalaking biktima. Wala sanang dahilan para ipaliwanag ko ito sa lahat. Ngunit dahil nangyari ito sa aking kumpanya, nangyari ito sa aking mga empleyado, naapektuhan din ang aking emosyon. Kaya, kailangan kong muling magbigay ng tamang sagot. Ako mismo ay mas nakatuon sa mga pangako. Kung may sinuman na magpapasya na umalis, agad na pumunta sa EUC para ayusin ang pag-alis. Walang ibang sasama. Sinasabi ko na hindi na ito posible, tama ka. Nga. Tama na, tama na. At saka si Ginoong Gu, naibigay na sa iyo ang pagkakataon. Kaya umalis ka na. Tulungan mo ako, Ginoong Zeng. Sobrang galing ni Wang Xiaoxiao. Ngayon ay pinapagawa niya ako. Tinatanggal na nila ako ngayon. Ngayon wala na akong buhay. Lahat ng ito ay hindi ko na kaya. Walang silbi, inutil. Umalis ka na nga. Ginoo Zeng, tulungan niyo ako, Ginoo Zeng. Ginoo Zeng, bumaba ka na dyan. Zeng, tulungan mo ako. Zeng, tulungan mo ako. Zeng, tulungan mo ako. Anong gagawin ni Zeng ngayon? Hindi pa natatapos si Wang Xiaoxiao. Kailangan ng kumpanya natin ng pondo. Kailangan nating simulan kay Xianghui. Basta't magkaisa kami sa kasal, makakakuha ako ng puhunan mula sa pamilya Xiang. Pero, Kuya Zeng, hindi basta-basta ang makipagkita. Kaya't hayaan mo siyang maging masunurin. Ginoong Xiang, kakatapos lang ng workout, Sabihin mo na kung anong kailangan mo sa akin. Talagang matalino si Ginoong Xiang. Mayroon akong isang pakikipagtulungan. Gusto kong pag-usapan kay Ian. Xiang,
Kung hindi ako nagkakamali. Naipahinto ang fencing film industry kamakailan. Di ba? Ha! Lahat iyon ay isang hindi pagkakaintindihan. Naresolba na. At saka, ang pag-uusapan natin ay hindi lang tungkol sa kumpanya, kundi tungkol din sa pamilya Xiang at pamilya Zeng. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung may interes ba si Gen Xiang na makipag-ugnayan sa pamilya Zeng. Ang leon ay hindi nakikisama sa mga tupa. Kung hindi, paano natin malalaman? Paano mo nalaman na ako ay tupa? O leon? Kung ikaw ay leon, bakit ka pa humihingi ng tulong mula sa amin? Pasensya na. Ayan, Gil. Siyang, maaaring hindi naging maganda ang unang pagkikita natin. Ngunit umaasa akong makakapagtrabaho tayo ng magkasama sa hinaharap. Para sa iyo. Nangangalo niya. Maging tapat ka. Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang meron si Wang Xiaoxiao. Walang anuman. Pagkatapos ng araw na ito. Ikaw na ang akin. Bitawan mo siya, anong ginagawa mo? Guro Tang. Tang Sumu. Basta't kasama ko si Xiang Hui. Si Wang Xiaoxiao ay para sa'yo na rin, di ba? Tulungan mo ako para panalo tayo pareho. Paano ko naituro sa'yo ang ganitong estudyante? Anong ginagawa mo, bitawan mo na. Ikaw, anong ginagawa mo, pakawalan mo ako. Kung ganito, magsama na lang tayo. Hindi maganda. Agad mong hanapin ang kikis ng hotel na ito, 36,888. Kung ganito, magsama na lang tayo. Pakawalan mo ako. Ikaw, pakawalan mo ako. Huwag kang magrebelde. Bitawan mo ako. Salamat, umalis na tayo. Sabay tayong umalis, tumakbo na. Kamusta, inspeksyon? Inspeksyon. Kamusta, inspeksyon? Inspeksyon. Buksan mo, mabilis, suriin ang kwarto. 36,888. Ilipat mo lahat ng skill points ko sa lakas. Ngayon na. Bitawan mo siya. Wang Xiaoxiao. Hindi kita palalampasin. Ay naku. Masyado akong naging mabait sa iyo dati. Ginoong Zeng. Wang Xiaoxiao. Hindi pa tapos ang usapan natin. Wala ka ng pagkakataon. Paalam. Salamat. Walang anuman. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka rin mapapansin ni Zeng Siting. Xiao. Talaga bang hindi ka nababalik sa paaralan? Kailangan ko pa rin ang diploma.
Xiao, magkaayos tayo, okay ba? Talagang hindi kita kayang iwanan. Sa hinaharap, ano man ang sabihin mo, iyon na. Binabago ko ang mga bagay na ayaw mo sa akin. Sa totoo lang, ang ganito kong tao, hindi karapat-dapat na mahalin mo. Makakahanap ka pa ng mas maganda. Maghiwalay na tayo, may iba pa akong gagawin. Xiao. Hihintayin kita. Ay, isa lang akong ordinaryong tao. Kung wala ka, hindi nila ako magugustuhan. Ay, kailangan pang kumita ng pera para makuha si Zhao Keiling. Haha, mukhang B-level lang. Gusto ang mga Domineering Sea. Mukhang kailangan talagang gumastos ng kaunti. Para sa'yo. Para sa akin. Alaynan. Para sa akin. Alaynan. Salamat. Bakit mo ako inanyayahan dito sa ganitong lugar ngayon? Gusto mo bang maging girlfriend ko? Handa. Ay naku, sobrang smooth ng mission. Walang hamon. Basta't hindi ko siya makikita sa loob ng isang buwan. Ayos na yun. Ang laki ng Shanghai, hindi ganun kadali makatagpo. Ay. Sige, naintindihan ko. Hello. Asawa ko, ito si Ginoo Wang. Ay, Ginoo Wang, matagal na kitang hinahangaan. Haha, nandito lang. Ay, narinig ko na malapit na kayong magpakasal. Binabati ko kayo. Salamat sa'yo. Swerte naman na nandito ka ngayon. Dumating si Yangi, Siyang at si Yangi. Tang, halika, ipakilala kita. Ano ang mangyayari kung mabigo ang misyon 36,888? Ah, Xiao. Nahanap mo na ba? Nakita ko siyang pumasok. Sigurado akong nandyan siya sa loob. Hello, may I help you, Xiao. Titingnan ko. Wala siya rito. Nasa opisina siya, nagtatrabaho ng overtime. Kakapost lang niya sa Moments. Totoo nga. Wang Xiao. Ah, ang swerte naman. Bakit ka nagtatago sa amin? Umalis na si Ginoong Tang. Dahil ba sa batang iyon? May singsing pa siya sa kamay. Nag-engage kayo. Sige, naiintindihan ko na. Hindi si Huhu. Uy, Xiao, nasaan ka kanina? Ay naku, bumalik ka na, ipapakilala kita sa isang tao, ah. Anak ng pinakamayaman sa Magic City. Ah, yun. Uy, yun, ako. Ipapakilala kita. Ito ang kapatid kong si Wang Xiao. Hindi ito ay anak ng pinakamayamang tao sa Magic City. Ako si Ginoong Wang. Sa murang edad, binili niya ang Huiting Group. At sa kanyang pamumuno, ang negosyo ay lumago ng doble, napaka-impressive. Bata at magaling. Magandang araw, Ginoong Wang. Narinig ko na kamakailan, interesado si Huiting sa pelikula at telebisyon. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makatrabaho si Ginoong Wang. Ginoong Wang ah. Ginoong Wang. Ah, magandang makilala. Dito ang proyekto ng pagpaplano, dito naman ang bar. Mamaya ay dadalhin ko kayo para maglibot. CJ, at narinig ko na mahilig si Gian Song sa green tea. Katatapos ko lang dumating ng isang batch ng magandang Shuixian tea. Gusto mo bang subukan? Huwag kang masyadong magpakabait. Tawagin mo na lang akong Suan.
Ang Shwixentia talaga ang paborito kong inumin. Isang karangalan na pareho kami ni Miss Song sa paborito naming tsaa. Dito ka, pakiusap. CJ. Salamat. Kailangan ng dokumento ni Ginoong Wang na pirmahan mo. Pwede na ilagay dito. Kumusta, masarap ba ito? Pasensya na. Ayos lang ba, kumusta? Ayos lang, ayos lang. Zhao Keling. Anong nangyayari sa'yo? Wang Xiaoxiao, ako talaga ang girlfriend mo. Sige, umalis ka na muna. Gusto mo bang ipaliwanag sa kanya? Ayos lang, umupo ka lang. Xiaoxiao, gusto kong makita ang factory nyo. Ipadala mo na lang sa akin ang lokasyon. Ikaw ang gumawa niyan. Ako. Lubha mo akong nadismaya. Wang Xiaoxiao. Gusto mo na ba siya? Ang mahal ko palagi ay siya. Maghiwalay na tayo. Umalis ka na. Ay, okay ka pa ba? Basang-basa na. Dito. Sino yan? Si Xiaoxiao. Xiaoxiao, ayaw mo na ba talaga sa akin? Sino yan? Ugh. Yung. Kayo. Uy, ikaw ba ang girlfriend ni Xiao? Huwag kang magkamali, kakaligo ko lang sa ulan. Medyo basa ang buhok ko, aalis na ako agad. Alaynan, bakit ka nandito ng ganitong oras? Dumating ang fiancé ko para sunduin ako. Fiancé mo? Fuansuan. Qianfeng. Maraming salamat sa tulong mo kay Xuansuan namin. Pero may kasunduan na kami ni Xuansuan. Mangyaring mag-ingat ka at huwag lumapit sa kanya. Monsar, si Qianfeng ay may kasintahan na. Si Qianfeng ay may kasintahan na. Siyempre, mas maganda kung ganoon. Salamat sa iyo. Ngayon. Dali fresh upon monsu slice of maliit ng ngiti. Maliit ng ngiti. Ah. Hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam ngayon. Uwi na ako. Ay naku. Bibigyan ko siya ng mabuting trato. Kalayaan. Walang problema sa kontrata, pwede nang pumirma. Sandali, anong nangyari? Lumipat tayo ng lugar. Lumipat ng lugar. Saan mo ako dadalhin?
Song Xuan. Gusto ni Ginoong Wang na makilala mo ang iyong pagkatao. Panatilihin ang distansya kay Xuan. Sa tingin ko, tungkol sa pakikipagtulungan, sa tingin ko, dito na lang ito matatapos. Qianfeng. Xuan. Ha! Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Itong si Wang Xiaoxiao. Mukhang may masamang balak sa'yo. Ha! Sa tingin ko, nagkamali ka ng pagkaintindi. Ako at si Xuan, mga karaniwang kaibigan lang kami. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Siyempre, malapit nang magpakasal si Ginoong Wei. Walang masama sa pagiging maingat. Ngunit si Giangi, Xuan ay may normal na kaibigan. Wala namang problema, di ba? Siyempre, wala. Ayos lang iyon, kaya makakapagpatuloy pa ako. Normal na makipag-date kay Yan, Xuan. Talaga namang mapagbigay si Ginoong Wei. Xuan, tara na. Gusto mo bang makapag-asawa ng mayaman? Anong ibig mong sabihin? Wei Qianfeng. Oh, CJ. Dito sa hotel na ito sa harap. Simulan na natin. Sa wakas, magkasama na tayong muli. Fuan Suan. Kahit na medyo nalasing ako, wala talaga kaming nangyari sa kanya. Nangangako akong wala talaga. Kailangan mong maniwala sa akin. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Makinig ka sa sarili mo. Miss Song, pakiusap, tulungan mo kami. 3 taon kaming magkasama noon. Dahil lang sa hindi pumayag ang mga magulang niya, kami naghiwalay. Pakiusap, ibalik mo siya sa akin. Ano pang masasabi mo? Huwag kang maniwala sa kanya. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Wala na talaga kaming anumang relasyon ngayon. Paano kayong pareho ay nasa iisang hotel? Nasa iisang kwarto pa ba kayo? Siguradong may nagtatangkang manira sa akin. Huwag mo akong biguin. Ay cancel na ang kasal. Suan. Bakit ka nandito? Anong nangyari? Walang anuman. Sumakay ka. Walang anuman. Sasama kita para maglibot. CJ. Nga. CJ. Saan mo gustong pumunta? Paano ang parke ng libangan? Ayos lang. Magmaneho na tayo. Ibaon mo siya para sa akin. Sige na. Huwag mo siyang pansinin.
Wang Xiaoxiao. Halika, Sunsun, uminom ka ng tubig. Tinanong kita, nasaan si Wang Xiaoxiao? Wang Xiaoxiao. Patay na siya, di ba? Ano? Sumabog ang sasakyan. Sobrang pira-piraso na siya. Hindi ka makapagsabi ng ganyang bagay. Napaka nakakatakot mo. Ikaw ang may gawa nito. Fuansuan, sobra ka nang natatakot. Nagsasalita ka na ng mga kalokohan. Magpahinga ka ng mabuti. Naghahanda ako para sa kasal natin bukas. Ah! Hindi ako namatay ah. Hindi ako namatay ah. Salamat. Salamat. Kahit na alam niya na magkasama kami ni Xunsun sa parehong sasakyan. Papatayin pa rin niya si Xunsun. Makikita na hindi niya talaga mahal si Xunsun. Hindi na ito madaling gawin. Mahal, ang ganda mo ngayon. Hindi na ito madaling gawin. Bakit ka nandito? Sila ang nagsabi sa akin. Wei Qianfeng. Sila ang nagsabi sa akin. Hindi ka pa namamatay, ano? Pasensya na. Nabigo kita. Swerte lang ako. Ibalik mo sa akin si Xuansuan. Isasaalang-alang kong iwanan ka ng buo. May problema sa pondo ng Wei Group, di ba? Nagpakasal ka kay Xuansuan para sa bagay na ito, hindi ba? Ano kung ganun? Haha. Pero sayang, ngayon hindi na nga pala ang apelyido ni Wei ay Wei. Nagpalit na siya ng apelyido sa Xiang. Anong ibig sabihin yan? Sa ngalan ni Wang Xiaoxiao, binili ko na ang 60% ng shares ng Wei. Ngayon, si Wang Xiaoxiao na ang pinakamalaking shareholder. Ngayon, si Wang Xiaoxiao na ang pinakamalaking may-ari. Hahaha. Wang Xiaoxiao. Makinig ka ha. Haha. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan na mag-isa. Nakaayos na ang natitirang bahagi ng buhay mo. Sapat na ang sinadyang pagpatay para sa iyo ng ilang dekada. Haha, ayos lang. Ay naku. Nasaan si Wei Qianfeng? Hahaha, Wang Xiaoxiao. Hanggang ngayon, kailangan mo pa ring makinig sa akin. Isa ka lang na amoy lansangan na pulubi. Sige, sabihin mo kung anong gusto mo. Sige, sabihin mo kung anong gusto mo. Wala akong gustong mangyari. Pero hindi ko rin sinabi na kapag dumating ka, pakakawalan ko sila.
Anong gusto mo? Anong gusto mo, Slice of? Anong gusto mo? Slice of, ganito na lang, maglaro tayo ng laro, 4 na pagpipilian. Ganito na lang, maglaro tayo ng laro, 4 na pagpipilian. Bastos ka. Sa totoo lang, naniniwala ako na interesado rin sila. Nakipag-ugnayan ka sa bawat isa ng isang buwan. Sa tingin mo, kanino ang mas malalim na damdamin? Bawat isa sa kanila, nakipag-ugnayan ka ng isang buwan. Sinasabi mo, kanino ang pinakamalalim na damdamin? Halika, isigaw mo. Humingi ka ng patawad, ipakita mo sa akin. Sino ang pinakamatibay na humihingi ng tawad na nakakaantig kay Wang Xiao? Xiao. Sa totoo lang, nung nagsimula tayo, nagsiyasat na ako tungkol sa'yo. Alam ko na ang lagi mong gusto ay si Song Suan. Sana'y maging masaya ka. Makinig ka. Wow, susunod na. Wang Xiao. Kung mamatay ako, mamatay na ako. Kailangan mong mabuhay ng mabuti. Alam kong gusto mo si Song Suan. Dapat ang unang anak ninyo ay sumunod sa aking apelyido. At saka, tandaan mong mahal kita. Ha. Sobrang nakakaantig. Nandito na ako para sa'yo. Ha. Maliit na ngiti. Alagaan mo ang sarili mo. Sa wakas, ikaw na. Wang Xiao, tumakbo ka na. Oh, hala. Tumakbo ka. Sobrang nakakaantig. Ano itong kwento? Pumili ka. Gumawa ng desisyon. Mahirap ba ito? Ha. Sabihin mo sa akin. Sino ang pipiliin? 36,888. Tulungan mo akong ilipat lahat ng pera sa account ng nanay ko. Wala akong pipiliin. Slice of, papatayin ko sila para sa kanya. Ikaw ang mamatay para sa kanila. Daily Fresh. O sige, mamatay ka na. Siya ang mamatay para sa inyo. Kung ganoon, pwede na kayong umalis. Umalis na. Umalis ng mabilis. Huwag. Mabilis, umalis ka na. Haha. Slicio, hindi kita pinatay noong nakaraan. Noong nakaraan, hindi kita pinatay. Ngayon, slice the ears na. Tingnan natin kung paano ka makakaiwas. Guro Tang. Maliit na ngiti. Hindi ka pa pumipili. Sino ba talaga ang paborito mo? Wala akong pakialam sa label. Kailangan ko munang pumasok sa klase. Ang mga babaeng ito. Nakatakot sila, sobrang nakakatakot. 36,888 salamat sa iyo. Walang ikaw, walang Wang Xiao ngayon. Tingnan natin kung paano ka tatakas.